Sa isang tahimik na panahon sa Israel, may isang kwento na hindi nagsimula sa tagumpay, kundi sa matinding pagkawala. Si Naomi ay nawala ng asawa at ang kanyang dalawang anak ay pumanaw din. Kasama niya ang kanyang dalawang manugang. Isa sa kanila ay si Ruth, isang babaeng Moabita, dayuhan sa lupain ng Diyos. Sa gitna ng sakit, pinili ni Naomi na bumalik sa Bethlehem. Sinabi niya kay Ruth, "Umuwi ka na sa inyong bayan." Ngunit dito nagsimula ang kwento ng katapatan. Sinagot ni Ruth si Naomi, "Kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. Kung saan ka titira, doon ako titira. Ang iyong Diyos ay magiging aking Diyos." Hindi iyon desisyon ng kaginhawaan. Iyon ay desisyon ng pananampalataya. Pagdating sa Bethlehem, wala silang pera, wala silang proteksyon, kaya si Ruth ay nagtrabaho sa bukid. Nagpupulot ng mga natitirang uhay ng trigo para lamang may makain sila. Tahimik siyang naglilingkod, walang reklamo, walang kasiguraduhan sa kinabukasan. Ngunit, hindi tahimik ang Diyos. Hindi alam ni Ruth ang bukid na kanyang pinagtatrabahuhan ay pag-aari ni Boaz, isang mabuting lalaki, may takot sa Diyos at kamag-anak ni Naomi. Napansin ni Boaz ang sipag at kabutihan ni Ruth. Hindi lang niya nakita ang kanyang trabaho, nakita din niya ang kanyang puso. Si Boaz ay naging instrumento ng proteksyon at biyaya. Pinayagan niyang manatili si Ruth sa bukid. Binigyan niya ito ng pagkain at dahan-dahan isang bagong pag-asa ang umusbong. Sa payo ni Naomi, si Ruth ay lumapit kay Boaz, hindi upang humingi ng awa, kundi upang ipakita ang kanyang tiwala sa plano ng Diyos. At dito makikita, ang Diyos ay hindi nagmamadali, pero siya ay tapat sa tamang oras. Si Boaz ay naging tagapagligtas, isang redeemer. Pinakasalan niya si Ruth at ang babaeng dayuhan, balo at dukha ay naging asawa, minahal at pinarangalan. Ang kwento ni Ruth ay hindi lang kwento ng pag-ibig ng tao. Ito ay kwento ng pag-ibig ng Diyos. Mula sa luha, nagkaroon ng kagalakan. Mula sa kawalan, nagkaroon ng kasaganaan. Mula sa sakit, nagkaroon ng layunin. At dito, mas lalong naging makapangyarihan ang kwento. Si Ruth ay naging lola ni Haring David at mula sa kanyang lahi ay isinilang si Jesucristo, ang tagapagligtas ng mundo. Isang babaeng dayuhan na piniling manatili, na piniling magtiwala, ay naging bahagi ng pinakadakilang plano ng Diyos. Ang kwento ni Ruth ay paalaala sa atin ngayon. Kapag pakiramdam mo ay wala kang halaga,
Kapag pakiramdam mo ay nahuhuli ka sa buhay, kapag pakiramdam mo ay hindi ka kabilang. Tandaan mo, ang Diyos ay gumagawa kahit sa tahimik na paraan. Ang iyong katapatan ngayon ay maaaring maging daan ng biyaya bukas. Hindi alam ni Ruth kung ano ang kahihinatnan ng kanyang desisyon. Ang alam lang niya, pipiliin lang niya ay ang magtiwala. At iyon ang dahilan kung bakit ang kwento niya ay hindi nagtapos sa lungkot, kundi sa pag-asa, pagtubos, at bagong simula.